Magandang araw po muli sa inyong lahat. Sumasa inyo ang tipon-tipan sa PIA, dito lamang sa Bulwagang Pambalitaan ng Philippine Information Agency Region 2. Sa ngalan po ng ating Regional Director, Director Purita sa Montelicas, ito po muli ang inyong lingkod, Oliver Tamayo Bakay, para sa isang oras na talakayan sa ating palatuntunan. Ngayon pong umaga, alam po nating katatapos lamang yung halalan po, yung 2013 midterm elections na atin pong kinover nitong nakaraang buwan ng Mayo. Ano nga ba ang pangyayari, ang kabuuang ulat hinggil po dyan? Alam po natin kung sino yung mga nagsipanalo na at yung ilang naging problema at yung nagkatagumpayan din ng aktibidad na ito. Sa atin pong assessment report ngayong araw na to at syempre matutuloy nga ba ang barangay election. Aalamin din natin kung anong latest dyan mula po siya sa Commission on the Elections. At kasama natin ngayon si Attorney Irvin Calawag, ang City Election Officer ng lungsod na Tuguegarao, at si Sir Robert Reynold, ang Provincial Technician ng atin pong COMELEC Cagayan, I guess. Ilan lamang yan sa atin pong pag-uusapan ngayong araw na to. Bago sa ating mga katanungan at sa ating discussion, alamin muna natin o kaya bigyan daan muna natin sila ng kanila pong mensahe at pagbati mula po sa atin pong mga bisita. Unahin natin si Attorney Calawag. Magandang umaga, sir. At maraming salamat sa inyo pong pagpapaunlak sa aming pong imbitasyon. Good morning, Oliver, at sa ating mga kasama sa media, mga kaibigan sa media, good morning din sa ating lahat. Yes, and of course si Sir Robert. Magandang umaga, sir. Magandang umaga din po, Sir Oliver, at saka mga taga-media at saka mga taga-pakinig ng Radyo ng Bayan. Yes po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yes, kasama din natin of course ang iba pang mga media friends na ipapakilala sa atin at babanggitin ni kasamang Geneva Kiran. Magandang umaga po sa inyong lahat at ikinagagalak kong ipakilala ang aking nag-iisang kasama sapagkat ang iba ay susunod pa po after po their program. No? Si kasamang June Acosta, ang ating batikang announcer ng DZYT. Makakasama din natin sa technical side si Kuya Moods Ferrer at Alvin De Los Santos, and of course Tony Gayagoy. At sa DWP Radyo ng Bayan, si kasamang Lette Taliping at Tami Bumanglag. And of course, we are also being covered by RBC Cable and Clearview Cable Television. Good morning po. Thank you very much, kasamang Jene. At una po ay kay Attorney Calawag, ano po yung naging pangkalahatang assessment po natin dito sa katatapos na 2013 midterm election? Alam ho natin na naging matagumpay yung ating pong halalan. Pagpapasalamat natin dahil walang masyadong hindi magandang nangyari nitong nakaraang buwan ng Mayo. Pero sa inyo pong assessment bilang mga opisyal ng COMELEC, ano po yung pagtaya ninyo doon sa atin pong katatapos lamang na halalan? Hi, Oliver, good morning. Generally, yung nangyaring halalan, very peaceful and orderly naman. May konting glitches lang, pero manageable naman, na-solve naman lahat, Oliver. So, sa COMELEC, sa tingin namin, very successful ang naging election. Okay, ito po ba ay sa buong rehiyon o dito sa area po ninyo sa Tuguegarao City, sir? Iyon po ba ang atin po pagtaya? Dito sa Tuguegarao at saka sa ibang, dito sa Region 2, ganun talaga. Peaceful and successful naman yung election dito. Pero hindi po natin maikakaila. Meron pong naging ilang mga controversy yan itong nakaraang halalan, partikular na doon sa paggamit ng atin pong present count optical scan machines o kaya PCOS machine, katulad din po na naging problema sa ibang mga rehiyon. Meron pong mga hindi gumana na makina, meron po yung matagal bago natapos yung bilangan dahil nga po doon sa problema natin sa CF card. Ano po ang inyo pong naging kumbaga parang rekomendasyon para ito po ay hindi po maulit sa mga susunod pang halalan? Kasalukuyan pa dito sa kasi sa Tuguegarao, merong nangyaring dito, merong isang CF card na Pero yun yung isang problema nun, yung pagka-delay ng galing pa sa Manila yung CF card. So inintay pa namin from Air 21 yung delivery niya. So yung tinitingnan namin ngayon,
base sa recommendation din ng aming regional director, yung dapat sa susunod yung mas mabilis yung delivery ng mga CF card, yung mga replacement para at least hindi madidelay yung election natin. Oo. Yung anong naging recommendation ninyo doon? Specifically, sir, dapat bang ready anytime na naipadala yung mga ganung klase ng kwan o hindi po possible? Kailangan paling i-request talaga sa Manila yung replacement ng CF card? Yung recommendation ngayon is yung dapat mabilis yung pag-deliver. So, tingnan natin kung may possibility na dapat ready na, di ba, Oliver? Para at least sana mas mabilis. Oo. Yes, oo. Kasi yun yung naging problema natin. Ilang araw tayo nag-antay, sir? Mga tatlong Tatlong araw. araw. Oo, generally ganun. Kahit yung mga ibang places, ganun din. Kapag nasira ng CF card, 3 days, 4 days, ganyan. Lalo tayo, malayo tayo sa Manila kung Oo. saan galing yung CF card. Oo. O, inantay natin talaga, minonitor natin kung nasaan na nga ba itong nagdala ng CF card na yan. Kaya medyo natagalan, umabot ng 4 days yata. 3 days, mga 3 days, Oliver. Oo. Oh, pero yung proclamation, sir, umabot ng hanggang pang-apat na araw yata, sir? Ano? Hindi, bali sa 14 nung sa Tugigaraw, may provisional proclamation na eh. oo. So, ang naiwan na lang yung Vice Mayor, Vice Mayor, sa 16 ng umaga naman siya na-proclaim at saka lahat na dahil provisional naman Pero yung... kung wala yung problema sa CF card, doon sa nag-iisang machine na yon, siguro... Oo, mga 14 na, tapos na yan. Tapos Baka na. madaling araw ng 14, tapos na, Oliver. Ano? Kung PICOS lang naman, kagaya nung nangyari nung mga nagbabagdown lang o kaya nagsha-shutdown, madali lang ang ginawa lang doon sa tulong ng ating technician, ginawa lang doon, tinanggal lang yung CF card at yun yung mga contingencies tiningnan nila. Meron din kaming contingency ng mga PICOS eh. So pwedeng mapalitan yung mga Palitan. PICOS. Oo, kaagad. Oo. Okay, we welcome also si kasamang Edmund Pancha at kasamang TJ Tudao mula sa FBN DCCV at DWIZ. Yan po hinahangaan din natin si Attorney Calawag dahil alam nyo dahil dun sa ating pagtutok sa city canvassing, ito meron tayong nalamang kanyang kumbaga parang munting kabayanihan. O alam nyo po ba na sa pag-aantay niya ay naiwan niya ang kanyang mga anak. Pero noong pang-apat na araw na yata ay dinala doon yung kanyang mga anak kasi nag-iiyakan na. Pero hindi niya iniwan ang city canvassing. Ganon ang ating mga city election officer, lalong-lalo na si Attorney Calawag, kaya humanga din tayo sa kanya. Si Sir Robert, Sir, doon sa inyong panig, bilang technician, alam nating eksperto kayo dyan at napakaraming training ang inyo pong napagdaanan. Ano rin po ang inyo pong maire-recommenda sa atin pong national authorities, lalong-lalo na sa COMELEC, maliban doon sa pagpalya ng CF card, although isa lang, pero sa ibang mga presinto ay meron yung huminto na hindi alam ng mga BEI kung anong gagawin, na na-delay din pagkahaba-haba ng pila dahil inantay nilang maipasok ulit yung kanila pong mga balota. Sa inyo po, sir, ano po ang inyong masasabi dito? Una-una po, unahin natin dun sa pagpalya ng mga PICOS machine. Yung sa ang problema doon, hindi naman yung PICOS machine. Yung balota kasi natin sa tagal ng storage, siguro nag-expand o kaya nagkaroon ng moist. So pagpasok sa PICOS machine, niluluwa dahil nag-expand yung papel. Pangalawa, doon sa mga teachers na nabanggit mo, lahat ng mga teachers na yan, na-train talaga ang mga yan. Ang naging problema lang, siguro yung sinasabi natin sa Ilocano or iba na nagkarangkang. Because of the presence of the watchers. Taranta. Yan siya. Nataranta sila. Pero they were trained talaga. Now, doon naman sa recommendation para katulad nung sinabi mo sa CF cards, ang i-recommenda natin po sa ating regional director, magkaroon ng local NSC, support center, local support center. Kasi regional support center. Kasi yan po ang nangyari diyan, kaya po natagalan ang deliveries, lahat ng mga palya dahil i-report pa yan sa NSC.
sa Manila. Kapag tinawagan mo sila, Mm-mm. merong ticket number, Mm-mm. tapos yung sasagot sa'yo, another Mm-mm. tao, Mm-mm. nasabi mo na yung ticket number, Mm-mm. and then mamaya uulitin mo na naman yung problema. So, yun ang nagkaroon ng delay. Considering din yung bulk na kanilang tinatanggap sa Manila. Dahil hindi lang naman So that is Region 2 ang nationwide. nagkakaproblema. Oo. In fact, mas maraming problema ang ibang regions Oo. na So, kanilang inasikaso. Oo, so yun po ang i-recommend po natin ang kay regional director natin next na magkaroon ng automation, magkaroon tayo ng regional level, sa regional level. Pero ano nga ba yung katungkulan o role ng Regional Support Center kung sakali? Magiging tayo ang parang tinatawag nating tagasagot, lahat ng problema. Actually, kaya natin dito sa regional level. Kaya natin, walang problema dito. Lahat ng mga nasa COMELEC trained, lahat ng mga yan, mga election officers, meron kaming tinatawag na PICOS core trainers. Pero Lahat bakit yan. hindi po na-apply nito? Bakit national lang ang na-adapt? Na-apply talaga, kaya lang kung baga sinasabi, hindi tayo makagalaw dahil ang problema, ang mga resources natin nasa Manila. Nasa Manila. Oh, but we can do it here. Ang Ah. problema lang, antayin natin yung CF cards. Tayo naman ang gagawa dito. But during the 2010 national and local elections, ang nangyari sa mga CF cards, dito natin ginawa. Sa provincial. provincial. Kaya mabilis siya. Through the help of the DOST. Okay. Yes, we welcome Mr. Sim Deland, Bureau Chief ng Philippine News Agency. Sa inyo pong mga katanungan kung meron, bago tayo mag-jump doon sa barangay election. Yes, si kasamang Munting Pancha. In connection dun sa nasirang CF cards, nagkaroon din ng problema doon sa isang member ng board na doon din daw yata nakitang bumoboto habang ongoing pa yung election. Ito ho ba formal na naiparting na reklamo sa inyo? Wala pa namang na-file na reklamo na formal sa amin, sa opisina namin, tungkol dyan. But usually, paano ba yung process nito, sir? Dapat ba na i-file nila kung halimbawa na ku-questionin yung nangyari na ganon, ipa-file supposed to be sa tanggapan po ninyo? Oo, dapat sa opisina namin para ma-actionan namin. Oo. Okay. Yes, si kasamang TJ. Sa tanggapan nyo po sa city, COMELEC office, meron pong nag-file ng protesta? Sa opisina namin, wala. As of today, ma'am. Sir, Oo, wala. Pero may narinig ako na, pero wala pa akong naman kasi hindi pa ako nabigyan ng kopya ng complaint, pero mayroon yatang na-file sa Manila. Oo. Pero wala pa akong natanggap na kopya, so hindi ko alam kung ano yung details ng kaso. Pero yung nag-file sa Manila, sir, may info kayo na tiga rito po sa siyudad ng Tuguegarao. Sakop po ng siyudad ng Tuguegarao. Oo. Okay, may follow-up pa ba? Okay na. Okay, mamaya siguro yung follow-up ni kasama. Si kasamang Sim. Good morning, sir. Sir, Ay, good morning. mayroon bang yung mga teacher na nag-file ng reklamo tungkol na hindi daw nabayaran sa election? Kasi sa mga ibang probinsya, mayroon daw na hindi nabayaran ng mga teacher. Actually, yun ngayon yung hinihintay namin, Kaya palaging may nagte-text nga na ganyan na yung bayad namin, sir, ganyan. So hindi rin kami makagalaw dahil ang talagang nagbabayad diyan Manila. So hinihintay namin talaga. So merong yung mga BIs actually nabayaran na yung may mga ATM. Yung mga cash na BI, yun, hindi pa nabayaran. At saka yung mga support staff nila. Nationwide yung nangyari na yan, sir. So, hopefully, malapit na mabayaran. Kasi nung nakaraan, mabilis lang, di ba, sir, pero ngayon, naghihintay tayo, hindi namin alam kung kailan. At saka, so, hindi namin masasagot categorically kung kailan yung specific date. Pero doon sa nabanggit po ninyo, may mga BEIs na nabayaran. Ay, ibig sabihin, ito yung mga true ATM machines ang mode of payment. Oo. Pero yung majority sa kanila nabayaran na yung mga BIs. 'Di ba mayroon tayong BIs tapos mayroong support staff. Ang hinintay na lang natin ngayon yung mga support staff. support staff. Yung mga BIs generally nabayaran na yan except yung mga
cash na ibabayad sa kanila na walang ATM, yun, medyo kasali rin sila sa na-delay na wala pang, hindi pa nabayaran. When we say BEIs, yung tatlo. O yung tatlo, yung chair, chairman, poll clerk member. at sa third member. Oh, Majority okay. sa kanila nabayaran na, basta may ATM, nabayaran na yung mga But yun. because of the automation, merong support staff na tinatawag tayo. Oo, 1 per meron percent, sir, tayong ano? support staff. 1 per percent. Oo. Depende sa clustering niya kasi. Sa clustering. Kung Oo. malaki, Malaking clustering maaaring niya. dalawa, ganon. Okay. Oo, isa, dalawa, tatlo yung support staff, depende sa clustering, yung laki ng presinto. So wala pang advice from Manila. Wala pa. Definite, Oo. data, no? So hopefully naman ay maibigay na, no? Kasi tapos din kanilang serbisyo, kailangan din siyempre na due compensation. ano, Oo, sa yun bawat nga, branch. Oliver, dapat kagaya nung nakaraan, 'di ba, mabilis. Yung ngayon, ang nangyari, ang monitor namin nasa FSD pa lang. So hopefully binibilisan na nila kasi nationwide ito, problema na 'yan. Yung delay ng payments ng mga teachers. Okay. Ngayon, jive tayo, no? Doon sa, si Kuya Jun, merong follow-up doon bago doon sa barangay election topic. Okay, sige. Gusto ko lang po malaman, Sir, kung gaano pa katatag ang ngipin ng COMELEC sa implementations of those regulations and penalties dun sa mga kumandidato na lumabag dun sa panuntunan ng COMELEC. Kasi ang Tugigaraw, napansin natin noon may mga kandidato na lumabag dun sa panuntunan, like paglalagay ng mga posters po nila dun sa mga pinagbabawal na lugar. Gaano po katatag ang ngipin ng COMELEC po dito? Bali dito sa Tugigaraw, ang nangyari diyan merong monitoring team niyan, yung illegal posters. So regular naman yung namin noon, pero talagang dahil sa hindi mo alam kung sino yung mga ginagamit nila, yung mga bata, ganyan, mga nagkakabit. So hindi lahat na-cover, pero generally naman, ina-actionan naman namin. Kung may yung mga iba na nabigyan din ng mga notice sa kanila, natanggalin nila. Can you give us a data kung mayroon po tayong mga nasampulan nitong katatapos lamang na election during the campaign period? O dito sa provincial level, marami. Pero wala akong data ngayon kasi yung provincial supervisor namin yung may hawak ng mga data. Hindi, dito sa Tugigaraw lamang po, and Tugigaraw alone. Meron po ba tayong mga nasampulan dyan? I-check natin yung records natin, kasi may record naman tayo na basis, Oo. Okay. Isa pa. Yes. Sir, tatanungin ko na rin kung nakapag-comply na ba yung mga candidates nitong nakalipas election doon sa requirement ng COMELEC na dapat mag-submit on time ng deadline bukas or 13, deadline bukas 13 yung deadline ng pagsasubmit ng ng election expenses. 13. Hindi, bali 30 ang deadline ng filing ng Statement of Contribution and Expenditure. So kahapon dito sa Tugigaraw, bali yung na-check ko sa logbook namin, may tatlo pa lang hanggang kahapon, yung latest count ko, yung mga nag-submit. Sino po yung huli kung maalala nyo? Hindi ko na ay parang si Vice Mayor. Siya yung, Karonan yata yung number 3 or 4, gano'n. Hindi, 4 na yata, maalala ko. Pastor Ross, Boyet Ortiz, and then si Councilor Jojo. Oo. Okay, so 13 ang deadline, hindi So 11 ngayon, 12, 13. So Thursday. Thursday. Meron pa silang chance na mag-file. Dami ng kandidato, 4 lang yung nababanggit nyo. Anong gagawin po natin dun sa hindi nakapag-file? Hintayin natin, sir, baka magpa-file sila hanggang bukas o hanggang
hanggang 13 ano. Kasi win or loss po dapat mag-submit Oo, po, di ba? yun po. Dapat mag-submit sila lahat. Natalo man or nanalo, mag-submit sila. Pero usually kasi, ang kwan natin, kagaya din ng kwan yan, yung pag-file nilang ng candidacy, usually sa last day. So, hintayin natin sa last day kung sino yung mga magsasubmit at hindi magsasubmit. Sa kasakali pong hindi sila makahabol, maybe corresponding penalties. Ay, may penalty yan. May administrative fine yan. At saka election offense na rin yan yung hindi pag-submit ng mga certificate of statement of contribution expenditure. Ano. Papayagan niyo ba silang makaupo? Halimbawa na hindi sila Yun yung isang administrative fine niya, ay sanction niya na ang requirement kasi sa amin pag nag-submit sila ng tawag dito SOCE, sabi natin, Statement of Contribution and Expenditure. Ang gagawin namin, mag-issue kami ng Certificate of Compliance na in coordination with the DILG, hindi nila papaupuin yung tao na yon kapag walang certificate of compliance na manggagaling sa amin. So yun, yung kwan ngayon. Alam ng DILG yan. Okay, yes, kasamang June. Gusto ko lang kumustahin, siguro kung aware si Sir Robert doon sa, kasi may isang bayan, I just don't know kung ito lang, bayan ng Santa Teresita, ang nag-file ng kanyang election protest against the incumbent mayor, Madam Lolit Garcia, itong si Sir Ronel Foronda, na kung saan, base sa doon sa ibinigay na information because of premature proclamation, isa yun sa ikiniklaim, dahil sa marami sa mga PCOS machines ang hindi nag-function dyan sa bayan ng Santa Teresita, at I think nasa kustodiya na ng RTC Apari yung mga PCOS machine for recounting. Sir Robert? Gusto ko lang liwanagin yung tanong po ng ating kaibigan, si June Acosta. Actually po, wala pong PCOS machine na defektibo o kaya ay nasira sa Santa Teresita. Nagkaroon lang po ng problema sa kanilang CCS laptop. Yun yung consolidation canvassing system. Yung laptop na tumatanggap ng mga ERs from the PCOS machine from the precinct level. So hindi siya makatanggap ng resulta from the precinct level. So walang problema po dun sa mga PCOS machine, sa CCS laptop. Pero sa first day, hindi siya gumana. Second day, kinuha nila yung contingency CCS laptop sa provincial office. So after that, hindi pa rin gumana. So that was the time na ni-request ako ni Attorney Alias to personally supervise and puntahan ko kung anong problema at tingnan anong problema sa Santa Teresita. Nagpunta ako doon personally, and then on the third day, naayos naman namin yung CCS laptop. So ang ginawa namin doon sa mga CF cards, kasi hindi na pwedeng, ang mga PCOS machines ay nasa kustodiya na ng mga Air 21 that time. Kasi after the election, pipick upin nila yan. So third day na kasi yon. So ang ginawa natin, manually, in-upload natin yung CF cards doon mismo sa CCS laptop. That is also yung sa card, using the card reader. Nasa GI po natin na allowed po yon. So kung hindi sila nakapag-transmit from the PCOS machine, wala pong problema kasi allowed doon sa GI natin, sinasabi ng GI natin na pwedeng mag-manually upload yung resulta sa CF cards using the card reader to the CCS laptop. Pero on that case, sir, okay lang po ba na magkaroon ng proclamation? Parang tansya lang ng ginawa na pagpo-proclaim doon sa incumbent mayor against Mr. Ronel Foronda? Ayan ay hindi ko masasagot at sasagutin ni ating attorney Irving, kasi nasa discretion naman ng MBOC po yan eh. Yung sir, yung Proclamation, oo. Hindi ko alam yung facts ng kaso na yan. So hindi ako maka-comment sa kung na yan. Anong barangay? Anong kanya? Santa Teresita. Oo. Yun kasi yung isang nagka-problema noon, dun nga sa sinasabi ni Sir, pero ang sinasabi kasi ng iba is parang dahil nga doon sa nangyari na manual yung pagpasok, ay sinasabi nilang pagtaya lang yung naging resulta, pero in fact, yun talagang resulta.
Kasi kung ano naman yung nasa present, yun naman ang ipinasok doon sa kwan eh. Oo. So hindi yun pagtaya, yun yung actual na lumabas actually. Pero may protest na ba? Yun, hindi ko lang alam kung may protest na. So, Meron po. kung may protest na, mahirap ng... mag-comment. kasi pending Mag-comment. pending case na siya. So, hintayin na lang natin kung ano yung resulta ng kaso. Okay, Sir, we also welcome si kasamang Digna Pagulayan ng RPN. Next question. Yabi ko lang sir, yung sa posible ba na magpa-recount ang isang talo ng kandidato sa gamit po ng PICOS? Actually, nung nakaraan, nung 2010 election, di ba ginamit natin una yung PICOS, may mga noon, may mga instances na may mga recounting na nangyari. So, posible na magkaroon ng recount. Pero gamit pa rin po APICOS, sir. Hindi na, bali, Manual. ang gagawin na dyan, imamano-mano ng bibilangin eh. Ang pagbilang. Okay. Dahil kasi kumbaga parang ang ating PICOS ay parang contracted lang siya. Okay. Yun yung natatandaan ko, yung pero hindi ko pa personally na witness yung gano'n kasi sa Manila or sa yung nangyayari yan eh. Okay. Ngayon, sir, ang inaabangan ng marami, dahil tapos na yung midterm election, ay yung pong ating barangay election. Ang tanong ngayon, sir, matutuloy ba? Meron na bang advice kung ano po ang paghahanda natin? Magkakaroon nga ba ng eleksyon sa atin pong barangay? At ang pangalawang tanong dyan, kung sakasakali mang matutuloy dahil gusto ng ating Pangulo at ng ibang mga opisyal, ay automation ba ang gagamitin? Oliver, yan. Pare-pares tayong naghihintay at excited tungkol dyan. Wala pang advice sa amin kung ano yung dyan, So sa amin, dahil wala pa namang sinasabing hindi matutuloy, so tuloy pa. Yung preparation namin, tuloy. Actually, may sa amin na July, mag-open na naman ang registration namin. So hanggat wala pang advice sa amin na hindi matutuloy, so ibig sabihin, kami, nagre-ready lang kami para sa barangay election ng October, Oliver. Kung sakasakali, sir, handa po ba ang COMELEC? Yun yung kasalukuyan yung preparation namin. So, handa naman palagi ang COMELEC. Okay. Yung automation pala na tanong mo, Oliver, baka hindi mangyari yan dahil nung nakaraan, hindi ganon. Back to manual ang Back to barangay. manual kasi alam mo, Oliver, kapag PICOS ang gagamitin natin dyan, magdadagdag tayo ng ng PICOS machine at saka yung dito sa per barangay, yung, di ba may barangay board of canvasser sila. So, ibig sabihin, mag-add tayo ng mga makina. So, nung nakaraan, most probably ganun pa rin, mano-mano pa rin. Kung babalik tayo sa mano-mano, sir, pati na rin yung time to start the voting and time to close plus time of counting and time of proclamation ay babalik doon sa... Babalik pa rin. setup. yung dati, nung So, nakaraang... hanggang alas 3 lang. Oo, Alas 3 ba? Tama ba ako? alas 3. Alas 3 lang yung noon. dati natin, sir. Ngayon, tapikos hanggang alas 7. Oo. 6 to 7. In-adjust kasi yung Oliver, yung maalala ko, in-adjust yan from 7 to 7, di ba? Ang nangyari dahil nung nakaraan, nung 2010 kasi, nakita ng COMELEC na